Mga kababayan, mga kasama, puntuhan po natin at bibigyan ng pananaw itong pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos sa Senado, kung saan dalawang bagay ang kanyang binigyan ng diin. Na una, na ibulgar na si Martin Romualdez ay nagmamaniobra para palabasin at gagamitin niya ang Senate Blue Ribbon Committee bilang plataforma sa kanyang propaganda gimmick. Na kunwa-kunwari ang inosente siya at siya pala ang itinuturong VIP witness ni Ping Lacson at ni Tuta Soto upang gamitin ang oportunidad sa Senate Blue Ribbon Committee upang atakihin ang mga testigo na nagbibigay ng mga pagsambulat ng testimonya. At kasama dito ang sindikato ng mga grupo at alipores niya sa Kongreso. Subalit nang binulgar ito ni Amy Marcos, according to Senator Amy, ay hindi na daw matutuloy muna si Martin Tambaluslos na maging star and VIP witness ni Tuta Soto na kumpari niya. Kumpari ni Ping Lacson ni Martin Tambaluslos, si Tuta Soto sa kasal ng inaanak nilang si Congressman Arjo Atayde at si Maine Mendoza. Si Arjo Atayde, itinuturo ito ng mag-asawang Diskaya sa kanilang affidavit na pasimuno ng isa sa mga flood control projects na mga ghost o pinagkakitaan at humihingi ng milyong-milyong limpak-limpak na kita ng pangungutong sa proyekto according sa pagpapahayag na ginawa ni Sara at Curly Diskaya. So, dyan sila nagkumpari. Bakit binanggit ni Senator Amy Marcos itong pagsisiwalat ng kalukuhan ni Martin Tambaluslos na magpa-witness-witness sa Senate Blue Ribbon Committee? Sapagkat ito ay isang diskarte ng maniobra ng propaganda gimmick upang mabigyan siya ng plataforma na kunwari ay ipakita niya ang kanyang kagustuhan na linisin ang gobyerno. Ugok, ikaw nga ang pasimunong kriminal na itinuturo bilang mastermind according to the revelations and according to actual circumstances. Walang ibang pasimuno kung bakit nagkaroon ng mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong sa flood control projects and many more na hindi pa nabubuksan dahil ikaw ang arkitekto nito para gamitin ang pondo ng gobyerno at lustahin ito at kurakutin ninyo kasama ang pinsan mo na si Marcos. Hindi lang ito isang pagkakataon at pagkakamali nila Saldico at ng mga taga DPWH at ng mga taga ibang pang congressman like sila Garjola at sila Dalipi, itong mga sindikato na kasabwat mo. Ito ay isang sinadya, premeditated, pinaghandaan nyo. Kaya mabuti na ibinulgar ito ni Senator Amy Marcos sapagkat malinaw na ang mga ginagawa ngayon nila Tito Soto at nila Ping Lacson at ng alipores nila sa majority block ng mga senador ay pagtakpan at ilihis ang totoong issue ng pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez sa karumal-dumal na krimen ng pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan na ginawa nila through the mutilated budget, yung pangsindikato sa budget at iba't ibang forma ng pagpapalusot ng pondo to the point na sa Ilocos Norte pala lamang ang mga Marcoses, lalo na itong anak ni Bongbong Marcos Jr., billion-billion po ang flood control projects. At may tinuturo si Governor Chavit Singson na out of the 31 billion pesos na kinontrata ng mga Diskaya for 2024 and 2025 sa Ilocos Norte, mga 8 billion ang napunta na SOP sa kay Sandro Marcos. According kay Governor Chavit Singson na revelation. At ito ay pagpapatunay kung bakit kailangan ni Marcos at nila Romualdez na magkaroon ng mga special agents that will use the powers in the Senate at sa House of Representatives. Kontrolado naman nila si Speaker Boji D
At nandyan pa mga aliporis nila Tambaluslos sa House of Representatives na may panibago silang recruit. Itong ex-komunista si Terry Ridon na asong ulol na umaatake ngayon sa mga Duterte upang idugtong ang iskandalo ng pandarambong ni Marcos at ibubunton ang sisi sa mga Duterte. Sa Senado, kailangan po nila si Ping Lacson at si Tuta Soto upang magkaroon sila ng tagapagtanggol. Kaya pinalitan si Senator Marcoleta at tinanggal si Chis Escudero at nag-realignment ng majority of senators dahil minaniobra lahat yan nila Marcos at Romualdez. At ang special agents nila sa Kongreso o sa Senado, si Tuta Soto tsaka si Ping Lacson. Yun ang totoo po mga kababayan. Kaya nga, itong pag-witness-witnessan sana ni Martin Tambaluslos at pati na mga aliporis niyang sindikato dyan sa loob ng Kongreso, ang pasimuno niyan si Tuta Soto at si Ping Lacson para magkaroon sila ng pagkakataon na durugin nila ang mga testimonya ng mga nireveal o ibinunyag ng mag-asawang Diskaya at iba pa na mga testigo kasama po ang pagdurog sa testimonya nitong si Sergeant Gutesa. Yan. Pangalawang pag-usapan at bibigyan natin ng punto analysis, itong inexpose ni Senator Amy Marcos na pananakot at mga intimidasyon at panggigipit kay Sergeant Gutesa at sa kanyang pamilya. At ibinunyag ni Senator Amy Marcos na pwede pong mag-recant o magbawi ng kanyang salaysay si Sergeant Gutesa dahil sa pressure, threat to life and security ng kanyang pamilya at pati na rin po sa kanyang personal na kaligtasan. If this expose coming from Senator Amy Marcos ay ginawa niya kahit na ito ay magkaroon ng negatibong implikasyon sa gobyerno ng kanyang kapatid, ibig sabihin po mabigat ang dahilan ng mga pangyayari na pwedeng maghantong o tumungo sa pag-atras ni Sergeant Gutesa. Sapagkat nakita natin kung paano naging bias ang pagtrato laban sa kanya nila Tuta Soto at nila Ping Lacson, no? Inaatake nila pati yung notarial signature, yung mga inconsistency daw sa kanyang pahayag, at yung pagiging under the handling ni Congressman Mike Defensor at ni Senator Marcoleta. Instead na bigyang objective na pagtingin nila Lacson at nila Tuta Soto ang pahayag ni Sergeant Gutesa, ang kanyang pagkatao ang inatake. Tinira ang kanyang background, tinira ang kanyang mga record, at ngayon ay pinapalabas na parang may nagpupundo at may nagmamanage o may nag-handle kay Sergeant Gutesa. Those are the line of allegations na ini-insinuate nila Tuta Soto at nila Ping Lacson. At syempre, mayroon ng pressure sa Armed Forces of the Philippines na pigilan o imaniobra ang paglalahad ng iba pang mga iskandalo laban kay Martin Romualdez at kay Saldico sapagkat dudugtong na ito kay Marcos. Ang gagawin ni Gutesa, siya po ang nagturo ng koneksyon kung papaano hinahakot ang mga pera mula doon sa lugar ni Saldico sa Horizon Super Condominium sa BGC Shangri-La. Dinadala nila ang iba doon sa at tinatago sa budiga na mansyon na naging budiga lang ni Saldico sa limpak-limpak na bilyong-bilyong pera sa Valle Verde. Ang iba mula doon sa Horizon, i-deliver nila or minsan mula sa Valle Verde papunta sa number 42 McKinley Road. At ang number 42 McKinley Road na address ay nandyan po ang isa sa mga mansyon ni Martin Tambaluslos, at dyan dinideliver nila Sergeant Gutesa ang milyon-milyon na pera na nakamaleta, no? Minsan daw 10 maleta o 8 maleta na naglalaman ng 40 to 50 million pesos.
So that's around 400 million pesos per delivery. Minsan dinadala nila sa Nara Street. Ang Nara Street po, ito ay isa sa mga address din na nandyan ang isa sa mga bahay ni Martin Tambaluslos sa loob ng Forbes Park. At ang isang address na binanggit ni Sergeant Gutesa ay itong Aguado Street na nasa malapit lang sa Malacanang, near the Malacanang compound. At dyan nagkikita sila Tambaluslos, sila Marcos, ang mga pinapatawag nila na mga taga-Comelec, mga iba pang politiko na gusto nilang i-meeting na hindi makikita doon sa loob ng Malacanang. Dyan po nagmi-meet sila Marcos at Romualdez sa isang bahay na nasa Aguado Street, katabi lang po ng Malacanang. Ayan. So, nagbigay po ng direktang link of the criminal trails itong pagbubunyag na ginawa ni Sergeant Gutesa sa naging pahayag at paglalantad na ginawa naman nila Curly Diskaya at Sara Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay or joint affidavit. Ngayon, dahil nagtutugma na ito, to the rescue ngayon si Tota Soto at si Ping Lacson bilang special agents ni Marcos at Romualdez sapagkat nai-establish na ang criminal trails dito sa paglalantad ni Sergeant Gutesa mula doon sa naunang pahayag at testimonya na ginawa ng mag-asawang Diskaya. There is now a direct link between Saldico, Martin Romualdez, and towards Bongbong Marcos. At marami pang mga gustong lumantad na mga naging dating detailed as security kay Saldico at nag-e-extra din po papunta kay Martin Romualdez at naging bahagi nitong mga deliveries ng mga limpak-limpak na salapi na ang pinagmulan ay ang pinagkukurakot nila Saldico sa buong Pilipinas gamit po ang disguised na flood control projects. So kung totoo at mangyayari ang inihayag kanina ni Senator Amy Marcos, this is not a good indicator na ang mga gustong tumulong at maglantad ng katotohanan ay sila pa ang kinakasuhan, hinaharas, tinatakot at pinipirwisyo ng gobyernong ito ni Marcos at ni Romualdez. Wala nang mangyayari na magtitistigo pa kung hindi kayang proteksyonan ng Senado kung saan nandyan po ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hindi po ako magtataka at maintindihan ko sakali pong mag-give in o maapektuhan at magkaroon po ng panghihinaan siya ng kalooban niya itong si Sergeant Gutesa. Kahit sino man siguro kung hindi mo maramdaman na may maaatrasan ka, may maaasahan kang proteksyon, magkakaroon ka talaga ng epekto sa pressure, psychological, emotional, at siyempre, pati na sa iyong disposition. So maganda at ito ay inilantad ng maaga ni Senator Amy Marcos na mayroon palang layunin na talagang ma-eliminate na ang ano pa mang karagdagang mga ihahayag na mga salaysay at pagbubunyag ni Sergeant Gutesa. At kung makikita ito ng iba pang whistleblowers o mga gustong tumistigo mula doon sa mga dating staff at naging security detail kay Saldico at nagkakaroon ng direktang kaalaman kung paano gumagalaw ang mga pinagdambong at dinurubo na perang ito at sino-sino mga involved at konektado para hindi na sila magkaroon pa ng lakas ng loob na gumawa ng kanilang salaysay at pagtitistigo, wawasaki na at paatrasin na ng tuluyan sa pagiging testigo itong si Sergeant Gutesa.